Okay, so magandang oras po sa ating lahat. So narito na naman po tayo sa ating banal na gawain, devotion. Siyempre magandang oras po sa mga ka-YouTubers po natin, mga nakikinig po sa ating YouTube channel. Ayan, magandang oras po sa inyo. So yan po, sa ating pong pagsisimula ng ating banal na gawain ay akin po munang binibigyan ng pansin para po sa ating opening song na wala pong iba kundi si Sister Dea. Soul of light, sanctify me, party of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Dear Jesus, hide me in thy womb that I may never live thy sight. From all the evil that surrounds me and dwell in all of wrath of God, make me come to thee, that I may praise thee with thy faith forever. Dear Jesus, hide me in thy womb that I may never live thy sight. From all evil that surrounds me, protect me, and where the fall of death of life, give me from the thee, that I may praise thee with thy name forever. Praise God. Maraming salamat, Sister Dea, sa inyong napakagandang awit na inialay para po sa ating Panginoon. Para naman po sa ating opening prayer, tinatawagan ko po ng pansin si Sister Rachel Ann Indien. Sa magkakaroon po sa intan, ito ay nilalim. Ang Diyos na pinili sa lahat, maraming salamat po sa gabi ito na muli nagtitong-titong po kami. Ang mag-aaral po ng inyong banal na salita. Iwa Panginoon, patuloy ka namin mapabulihan, patuloy ka namin malawalhati, patuloy ka namin mapagagalan. Kung ano man po ang mga karamihan sa aming mga puso, inisip mo po kami. Nang sa gayon, tumingin po sa amin ang aming mga pag-aaralan. Nawai, ipagtawad mo po kami kung may mga pagkukulang man po kami. Kaya din po ang isipin na gagamitin mo po. Pagkabanalin mo po siya, Panginoon. Kaya po ang mamuna sa kanya, kaya po ang mamuna sa kanya upang may pakayakot niya. Kung ano man po ang mensahe na nais niya pong ibarating sa amin sa gabi ito. Nawa po naman kayo rin po yung patuloy na pangunahin po sa aming mga makikinig. May sa pamuhay po namin ang mga aral na ito at maibagay po namin sa ibang kailangan makarinig ito. Maraming salamat po at pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming gawain. Kaya po nawa ang mahuna sa buong gawain ito, alisin mo po ang lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng mga distractions ngayon. Upang sa gayon, makapag-mystery po kami sa inyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming masamang panalangin sa pangalan ng Panginoon sa namin tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Ann. So, dadako na po tayo sa ating banal na gawain, sa ating pinakamahalagang gawain. Pero bago ko po ito ibigay sa ating speaker, So, ayan.
thank God kasi pinaunlakan niya po yung ating imbitasyon. Nagpapasalamat po ako kasi pinaunlakan niya po ang grupong CBCM Reunited. So, ito pong magiging speaker natin ay nag-speak na po siya sa isang ministry, ang JLOM or ang Jesus Loves Us Ministry. So, thank God po. Yun nga po kasi thank God. Kasi sobrang blessing po kasi napaunlakan po ang invitasyon po ng CBCM Reunited. So, thank you po sa iyo, Pastor. So, ngayon, akin na pong ipinapakilala ang ating next speaker na siyang mangunguna po sa ating gawain sa gabi pong ito. Akin na pong i-welcome ang ating speaker na wala pong iba kundi si Pastor June Visitasyon. Good evening po, Pas, and God bless po. Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran na nag-join sa devotional na ito. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos kasi importante po yung salita ng Panginoon. Kasi nga, ang sabi nga ng isang presidente sa Amerika, sabi nga ng ganyan, it is impossible to govern a nation without the Word of God. So also our life, we cannot govern ourselves without the Word of God. Imposible daw i-govern natin yung sarili natin kung walang salita ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Abraham Lincoln sa kanyang bansa. Ang topic po na ating pag-uusapan ngayon at pag-aaralan ngayon ay pinamagatan ko pong nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Diyos. And our foundation scripture, doon po natin matagpuan sa Jeremiah chapter 32, verse 26 to 27. Ang sabi nga dito, at sinabi ni Yahweh kay Jeremias, ako si Yahweh, ang Diyos na lumilikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Yan po ang ating foundation scripture. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po salamat po na kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa aming buhay. Patuloy mo po kaming binibigyan ng proteksyon. Salamat po sa iyong habag at pag-ibig na pinabadama niyo po sa amin. Give us more wisdom and knowledge and continue to anoint your servant so that I can speak your word in accordance to your will, O God. Salamat po, Panginoon. Dito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Okay, nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Diyos. Ang Panginoon po ay nagtanong. He asked His people and also to yourself, is there anything too hard for me to do? Sabi nga ng Panginoon, mayroon bang mahirap para sa akin? O may mga bagay bang mahirap na gawin para sa Kanya? Yan po ang tanong ng ating Panginoon. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kasi siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Omnipotent God po siya. Hindi lang omnipotent but all-knowing God. Nalaman niya ang lahat ng mga pangyayari sa mundong ito. Alam niya kung ano ang kondisyon mo. He knows your condition, even your needs. Kahit po ang iyong pangangailangan ay alam ng Diyos. Hindi lang po siya all-knowing God, but omnipresent God. Siya po ay presente sa lahat ng dako. So wherever you go, the presence of God is there. So you can pray everywhere. But what's the main reason for a lot of Christians today will not experience the wondrous work of God in their personal life? Ano po ang pinaka-main reason or pinaka-rason bakit marami pong Kristiyano ngayon hindi nakakaranas o hindi nakapag-experience ng mapaghimalang kilos at himala ng Diyos, o hindi tayo nakapag-experience ng mapaghimalang kamay ng Panginoon?
bakit po maraming Kristiyano na hindi po naka-experience ng wondrous work of God? Number one reason po, lack of knowledge to the Word of God. Kulang po sa kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Hosea chapter 4 verse 6, "My people perish because lack of knowledge." Ang mga tao po ay nalilipol dahil kulang po sila sa kaalaman sa salita ng Diyos. And what are some causes of lack of knowledge? Ano po ang sanhi or dahilan bakit po kulang sila sa kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos? Walang-una po, their heart is unteachable and full of pride. Ang puso po nila ay hindi marunong maturuan at punong-puno po ng pride, punong-puno po ng kayabangan ang bawat puso ng isang tao. Pangalawa po, bakit wala po silang nalalaman sa salita ng Diyos or kulang po sila sa kaalaman ng Diyos or ano po ang sanhi nito? Pangalawa po, because of sin creeping in their hearts and mind. Dahil po sa kasalanan na kumakapit po sa puso at isipan ng tao, yan po ang dahilan bakit po sila kulang sa kaalaman. Dahil ang kasalanan po ay kumakapit doon po sa puso nila at sa kanilang mga isipan. Pangatlo pong dahilan bakit po o ano po ang reason bakit po wala silang kaalaman at karunungan patungkol po sa salita ng Diyos. Number 3, the God of this world, which is Satan, has blinded their mind and heart. Ang Diyos po sa sanlibutan ito na si Satanas ay binubulag po ang kanilang puso at isipan. Kaya ganyan ang nangyayari na wala po silang kaalaman at karunungan patungkol po sa salita ng Diyos. Yan po ang sanhi at dahilan bakit po lack of knowledge po sila. Kaya ako nagtanong kanina, what are some causes of lack of knowledge? Number 1, as a review, their heart is unteachable and full of pride. Pangalawa po, because of sin, creeping in their hearts and mind. And number 3 po, the God of this world, which is Satan, has blinded their mind and heart. Yan po ang dahilan. At pang-apat, lack of time in His Word. Kulang po sila sa panahon sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Joshua chapter 1 verse 8, meditate His Word day and night. Pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos sa araw at gabi. Dapat magkaroon tayo ng quality time or enough time sa salita ng Diyos. Because if you have knowledge to His Word, you will know what God wants us to do in order to experience His miracles. Kung mayroon po kayong kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos, malalaman mo kung anong gusto ng Diyos na dapat ipagawa sa iyo upang naranasan mo ang mga himala at miracles ng Panginoon. You will experience the miracle working power of God in your personal life. Maranasan niyo po yon. In times of problems, put into your mind that our God is a miraculous God. Panahon po sa mga problema, pagsubok, o mga challenges sa ating buhay, ilagay po natin sa ating isipan na yung Diyos na ating pinaglingkuran, miraculous God po siya. Makapangyarihan po siya. Kaya nga, yan po ang gusto ng Diyos na malalaman natin na siya po ay makapangyarihan o punong-puno ng kapangyarihan. Kaya nga nagtatanong siya, mayroon bang mahirap para sa kanya? Wala po.
Sabi nga ng Bible, to him that believe, nothing is impossible with God. Sa mga nanampalataya, nananalig sa ating buhay na Diyos, wala pong imposible para sa Kanya. Pangalawa pong na points na ating pag-usapan ngayon, what's the main reason for a lot of Christians today will not experience the wondrous work of God in their personal life? As a review, number one, lack of knowledge to the Word of God. And pangalawa po, lack of commitment when it comes of serving the Lord. Hindi po sila committed or wala po silang panahon sa Diyos o hindi sila komitado when it comes of serving the Lord. Kung ang pag-uusapan po natin ay paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Paglingkuran po natin ang Diyos na may kagalakan sa puso. Hindi po pinipilit. Kasi kung pinipilit ka lang, walang kalagayahan sa kaibuturan ng iyong puso kung ikaw ay maglilingkod. Ang tanong ko po ay ganito, how you serve God? Paano po niyo pinaglingkuran ang Diyos? Are you serving the Lord with all your heart? Pinaglingkuran niyo po ba ang Panginoon ng may buong puso? Are you serving the Lord with eagerness and activeness? Mayroon bang eagerness at activeness ang iyong paglilingkod? Aktibo po ba kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Ano po ba ang ibig sabihin ng eagerness? I'll give you an example. Kung gutom na gutom ka at makakakita ka ng pagkain, gusto mo nang kainin kaagad. Yan po ang ibig sabihin ng eagerness. Then, pang-apat, are you serving the Lord with sacrificing yourself? Together your time, effort, heart, money, and talent? Kayo po ba ay naglilingkod sa Panginoon na kasama ang sakripisyo sa sarili at kasama din yung panahon, effort, puso, pera, at talento? Yun po ba ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Because the main purpose of your life is to serve God. Uulitin ko po. The main purpose of your life is to serve God. Ang pinaka-pakay ng Diyos, bakit po kayo ginagawang tao? Hindi ka ginagawang baka o kalabaw upang mag-araro ka na sa bukid. Hindi ka rin ginawang baboy ng Diyos upang katayin ka tuwing my birthday. Hindi rin ginagawa kang ibon upang titirahin ka ng mga kabataan. But the main purpose of your life is to serve God. Ang purpose yun ay hindi po kayo ginagawa hindi po kayo ginagawa ng Diyos upang magkaroon ka ng asawa, pamilya, pera, ari-arian, at marami pang mga bagay na naangkin mo. Hindi po yan ang pinaka-purpose. Ginawa ka ng Diyos upang magkaroon ka ng mga bagay na yon. Resulta po iyon ng iyong paglilingkod. Kasi ang pinaka-purpose po, bakit tayo ginawa ng Diyos upang maglingkod sa Kanya? Tapos tayo maglilingkod sa Kanya, binibless po tayo ng pamilya o nagkaasawa ka, nagtatrabaho ka, nagkanegosyo po kayo, binibless po kayo ng Panginoon dahil po, yan po ang resulta ng iyong paglilingkod. If you are serving the Lord, not in line with God's Word, you are living outside His purpose in your life. Kung kayo po ay naglilingkod sa Panginoon na hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos, kayo po ay lumalabas sa pakay ng ating Panginoon sa ating personal na buhay. Yan po ang dapat malaman ng tao, na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon
na sumasang-ayon sa kanyang kalooban. May libro po akong nabasa, sabi nga doon, the sweetest and the most secure life is a life lived in the center of God's will. Ang pinakamatamis at pinakasiguradong buhay, yung buhay na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. And pangatlo po na punto, why is it a lot of Christian today? Bakit po maraming Kristiyano ngayon hindi naka-experience ng wondrous work of God sa kanilang personal na buhay? Kasi yung focus nila is unhealthy. Your focus is unhealthy. Kung baga sa katawan po, hindi malusog. Colossians chapter 3 verse 2, sabi nga doon, set your mind on things above, not on earthly things. Dapat nakatuon po ang ating isipan doon po sa taas, doon po sa ating Panginoon. Kasi kung tayo po ay tumitingin sa tao, makita po natin ang mali ng tao. Kung tumitingin po kayo sa inyong pastor, makita niyo ang kahinaan ng iyong pastor at minsan po maraming taong nababackslide kung tumitingin tayo sa tao. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Maglilingkod, hindi po tayo tumitingin sa mga kapatiran, sa tao, sa pastor, kung sino man. Doon po tayo tumingin sa ating buhay na Diyos. Doon po sa ating Panginoong Hesus. Kasi po wala po siyang mali, wala po siyang kasalanan. Hindi po siya nagkakasala, kaya doon tayo tumitingin. Sometimes, our focus in God captured with the things in this world. Minsan po yung focus natin sa Panginoon nakaka-captured po sa mga bagay na ito. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ang sinumang kumakaibigan sa mga bagay na nasa sanlibutan, tayo po'y nakipag-away sa Panginoon. Anong mangyayari po sa atin kung tayo po'y makipag-away sa Panginoon? Wala po. Kasi sabi nga ng Panginoong Hesus, kung wala ako, wala kayong magagawa. Kaya sabi ng isang kanta, iwan ko kung narinig nyo ito, sabi nga ng isang kanta, people need the Lord. Kinakailangan po natin ang Panginoon. Siya po ang strong tower, matibay na sandigan. Siya po ay comforter, provider, healer. Siya po ang sagot sa lahat ng ating mga tanong. She is the source of everything. Lahat po sa Kanya. Lahat po ay nasa Kanya po. Kaya kinakailangan natin maglingkod sa Panginoon. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng healthy focus because Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Katulad po siya ng isang leon na nagro-roar. Si Satanas hindi po siya magro-roar ng physical. Magro-roar po siya ng poverty, kahirapan, karamdaman, conflict, pag-away-away sa bawat pag-away-away o magkaroon ng conflict sa bawat Kristiyano ay nagkakaroon ng away. Yan po ang roar ni Satanas. And all you have to do is to refocus yourself. I-refocus po natin yung sarili natin with the help of God's Word. Kasama ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay siyang tutulong sa atin upang ma-refocus po natin ang bawat sarili natin doon po sa ating Panginoon. And pang-apat po, bakit po hindi nakaranas ng miracles ang karamihan sa mga Kristiyano ngayon? Number 4, losing of our first love to the Lord. Nawala na po yung unang natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Revelation chapter 2, verse 4 to 5, sabi nga doon sa Ephesian Church,
Sabi nga ng Panginoon, nawawala na ang iyong unang pag-ibig. Kaya sabi nga ng Panginoon, magre-repent ka. Kasi kung hindi ka magre-repent, pupuntak siya. Kaya nga, kinakailangan natin na manatili yung pag-ibig natin sa Panginoon. And our love to the Lord is the foundation of our relationship to God. Ang pag-ibig po natin sa Panginoon, ito po ang pinaka-foundation ng ating relationship. Yung pakipagrelasyon natin sa Panginoon. Yan po ang pinaka-foundation sa ating relationship, yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pero dapat nating malaman, hindi po tayo ang unang umiibig sa Panginoon. Ang Diyos po ang unang umiibig po sa atin. Kaya nga, kung tutuusin o kung titingnan po natin ng maigi, tayo ang hinahanap ng Diyos, hindi kita ang unang naghahanap ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kung wala ang Diyos, hindi tayo maglilingkod sa Kanya. And to develop our relationship to God, upang ma-develop po, mapalago po natin ang ating relationship sa Panginoon, we need to allow His Word to cultivate in our heart. Because His Word changed our life. Upang lalago o lumalago pa ang ating relationship sa Panginoon, hayaan po natin ang salita ng Diyos na mag-cultivate. Kagaya ng isang tanim, binubungkal po natin upang tumutubo ng maigi. So kailangan pong hayaan natin ang salita ng Diyos ang mag-cultivate sa bawat puso po natin upang may pagbabagong mangyayari sa bawat buhay po natin. Kumusta po ba ang iyong buhay? Patuloy po ba kayong lumalago, nagbabago sa iyong sarili? Nabibless po ba ang Panginoon sa inyo habang tumitingin po siya, habang po kayo'y naglilingkod sa Kanya? Nabibless po ba ang Panginoon? Kasi kung natutuwa po ang Panginoon sa atin, ang sabi nga ng Kanyang salita, and the joy of the Lord is our strength. Ano ba ang pinaka-importante sa verse na yan patungkol po sa ating buhay? Ang pinaka-importante dito, kapag dumating ang pagsubok, problema, mga challenges po sa ating buhay, hindi ka malulundok, matutumba, kasi kinukuha ng Panginoon ang mahina mong lakas upang ibigay ang Kanyang lakas upang patuloy po tayong nakatayo sa bawat problema, bawat pagsubok o mga challenges po sa ating buhay. Kaya nga sabi ko, sa tunay na Kristiyano, walang nagwawala kung may problema. Ang tunay na Kristiyano, hindi po nasisiraan ng bait kung may problema po sila. Kasi ang lakas ng Panginoon ang kanilang ginagamit upang harapin ang bawat pagsubok, problema sa ating buhay. Kaya nga po, kinakailangan pong ma-bless po ang Panginoon sa buhay niyo habang po kayo'y naglilingkod sa Panginoon. Hindi po tayo maglilingkod in a form of duty. Kasi sabihin ng ibang mga to, linggo ngayon, magsamba tayo. Hindi po ganyan kadali. Bakit po kayo sumasamba sa Panginoon tuwing linggo? Bakit po kayo pumupunta sa church? Kasi mahal mo ang Panginoon. Nadama mo ang habag at pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, kung wala ang Diyos, wala kang magagawa. Yan po yung dapat ang nasa isipan po natin. So, kinakailangan po nating hayaan natin ang salita ng Diyos na siyang mag-cultivate or magko-control sa bawat puso po natin. Ang tanong ko po ay ganito, who controls your heart today? Sino po ba ang kumokontrol sa puso niyo? Minsan po ang iba ay kinokontrol po ang puso nila sa trabaho nila, sa negosyo, sa buhay pag-ibig, or sa trabaho nila, pamilya nila.
So, dapat po ang mag-control ng ating puso ang salita ng Diyos. Kasi po, si Satanas po ay gagamitin niya ang mga bagay sa sanlibutan ito upang linlangin ang ating puso, ang bawat isipan po natin. Linlangin niya ang puso natin at bawat isipan po natin. Kung affected na po ang puso nyo, mawawala na po yung first love nyo sa Panginoon. Kaya nga, kinakailangan po natin ang close relationship or intimate relationship with the Lord. How's your life today as Christian? Kumusta po? Kumusta po ba ang buhay niyo, buhay Kristiyano niyo? Ito ba'y lumalago? Are you in a stage of growing or are you in a stage of dying? Kumusta pa ang buhay Kristiyano? Ito ba ay lumalago sa buhay niyo? Lalo na sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, or malapit na pong mamatay ang pananampalataya po natin. Kumusta po kayo? What drives your heart today? Sino po ba ang kumukontrol sa puso niyo? Sana po napagpala po kayo sa mensaheng ito. Sana po magkaroon po kayo ng more insight patungkol po sa ating paglilingkod at nakilala niyong lubos ang Diyos sa biblical na paraan po. Sana po ay ang salita ng Diyos na pinag-aralan natin ngayon ay siyang kumakausap sa bawat puso niyo at magkaroon po kayo ng inner healing. Kasi minsan bugbog na po ang puso natin, palagi tayong nasasaktan lalo na sa buhay pag-ibig. Minsan po, nasasaktan po tayo sa bawat pamilya natin, naiinis, nagagalit po tayo. Pero kung pahintulutan po natin or hayaan po natin ang salita ng Diyos, ang siyang mag-cultivate sa buhay po natin, magkaroon po tayo ng inner healing. At sabi nga ng Panginoon, if you know the truth, then the truth shall make us free. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong buhay na salita ang siyang kumakausap sa amin. Salamat po sa mga nag-join ngayon sa devotional. Pagpalain niyo po ang bawat buhay nila. Patagpuin niyo po ang bawat pangangailangan nila. Let your wall and fire of protection be upon their lives right now. And God, you said in your word that whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever we lose on earth shall be lost in heaven. Lord, as your servant, I declare blessing over their lives right now. I declare prosperity over their lives, peace of mind, joy in their hearts, good health. Lord, salamat po. Patuloy po kayong sumasubaybay sa bawat page ng kanilang buhay, bawat pahina ng kanilang buhay. Lalo na sa pamilya na kanilang rinipresentahan po, Panginoon. Kaya patuloy po kayong kumilos at hipuin niyo po ang bawat puso nila. Pagpalain niyo po, Panginoon. Allow them, Lord God, to experience the open heaven in their personal life, in their family, in their business, in their job, Lord. Patuloy po kayong magbuhos o ibubuhos niyo po ang pagpapala na kinakailangan nila. Ano po ang mga design ng kanilang puso? Sana po ito'y mangyayari sa takdang panahon. Salamat po, Panginoon. I-bless mo po sila. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsabing Amen. 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 Praise God. Maraming salamat po, Pastor Yun. Wow. Napakaganda po ng topic po ng ating speaker. Thank God. Topic po na ibinigay po ng ating Panginoon sa ating speaker po. I hope po na na-bless po tayong lahat.
malawari na po sa ating mga tagapakinig po sa ating YouTube channel. I hope po na na-bless po tayo sa ibinahagi po ng ating speaker na topic po na siyang bigay po ng ating Panginoon. So ngayon, nagdadako po tayo sa ating mga insight. Meron po ba kayong insight sa mga nakikinig po sa ating YouTube channel? Pwede po kayong magbigay po ng inyong insight sa ating comment box. So, meron po ba magbibigay po ng insight or meron po bang mag-share ng kanilang mga natutunan po dito po sa line? Any reflection po na inyong natutunan? Meron po ba? Any insight po? Hello po, nito po ba kayo? Nananahimik sila. Ayan. Meron po bang mag-i-insight? Ikaw, Joseph. Nagtawag. Okay. Kung wala pong magbibigay ng insight, so yun. Simple insight ko lang. As decider, So, tama nga po, na wala po tayong ibang malalapitan, kundi ang ating Panginoon lang sa panahon ng mga trials na dumarating sa ating buhay. So, lahat po sana ng mga naibahagi po ng ating speaker sa labing ito ay may apply po natin sa ating buhay. So, kung hayaan lang po natin na sigad yung gagawa ng way para sa atin. Kung hayaan lang po natin na si Lord yung gagalaw po sa ating buhay ay malalampasan at malalampasan po natin anuman po yung mga problema ang dumarating po sa atin. So, ayan. An insight po. Meron po bang magbibigay ng kanilang insight? Hello? Thank you, Joseph. Okay, thank you, Joseph. Meron po na service, sabi nga ni Pastor, true service is yung buong puso. Yung buong puso na pag-worship, buong puso na pagbibigay ng sacrifice. Hindi porke may pera ka. Sabi mo na yun ng sacrifice mo. Hindi lahat. Ang kailangan ni Lord ni sacrifice mo yung puso. Yung buong tiwala. Yung sacrifice mo time na mag-aaral lang kanyang salita. Hindi porke nandito ka, sabi mo nag-sacrifice ka na hindi yan. Yung puso mo nandito rin ba? Yung habang nakikinig ka ng YouTube, yung alam mo yung dahil nakikinig ka na sakrifice mo na. Yung puso mo na handa mo ng sarili mo na makinig ng salita ng Diyos nandun ba? Mga kapatid, yung insight ko dito yung communities. Service and the meditation of the Word of God is ito lang yung dapat nakalagay sa puso. Yun ang puso, lahat yun po yung insight ko. Lahat po nang gawin natin, dapat buong puso natin ito ginagawa. Buong buo natin ito ginagawa. Tapos lalo yung ating pinagsisilbihan is banal. Walang ibang hindi ang Diyos natin is banal at talagang siya lang yung perfect na dapat sambahin kayo. Dapat siyempre, buong puso talaga natin ginagawa natin. Yan po ang aking message. Praise God. Maraming salamat, Brother Joseph. Tama po, na kung maglilingkod ka po sa ating Panginoon ay hindi po yung sapilitan, kundi ang paglilingkod po natin sa ating Panginoon ay buong puso po. Kaya yun po yung masasabi na tunay ka ang lingkod ng ating Panginoon. So, meron pa po bang mag-share? Ako, Sister Vivi Joy. Okay po. Brother Greg. Okay. So, yung insight ko lang po is, tama nga po yung sinabi ni Pastor na tayo mga Kristiyano ay hindi tayo magwawala. Hindi tayo masyadong problema kung ang Diyos ang sandigan natin kasi siya yung lahat na may control. At kung tama naman yung pagsaserve natin sa Kanya, binibless niya rin tayo. Saka
dapat din natin tanggalin yung pride tsaka yung lack of knowledge. Tama doon si tama nga at at least na napapaalalahanan tayo na kahit alam na natin yung mga Bible verse or mga nasa Bible is yun yung nagiging cause ng pagiging lack of knowledge natin kasi yun yung nagiging cause ng pagiging ma-pride natin at hindi na tayo maturuan kasi yun yung sinasabi natin, alam ko na yan, alam ko na yung nakasulat dyan. So yung tendency na hindi na tayo makikinig sa ibang mga nagsasalita mas maganda rin pala yung mga sinasabi nila. So ang mga Christians magkakapatid tayo kay Kristo. Kaya lahat ng mga paalala ng mga kapatid natin na ukol naman sa pagsisilbi kay Kristo is pakinggan natin. Huwag tayong magmarunong na alam na natin yan. So, yan. Salamat. Yan. Maraming salamat, Brother Greg. So, yun nga po, it is a reminder po sa ating lahat. Silbi pong paalala ang naging topic po natin o ang bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan. So, meron pa po ba? Sister Mary Jo nyo yung kanina. Ano ba yan? Meron pa po bang mag-share? Okay. Sige po. Meron pa po bang mag-insight? Okay, so muli sa mga tagapakinig po natin sa ating YouTube channel, kung meron po kayong insight ay read po kayong i-send din sa ating comment box. So, any insight pa po kung meron pang habol? Meron pa po ba? I think wala nang mag-share, no? So, yun, sa ating pong pagtatapos ay para po sa ating pangwakas na awitin, akin po pinatawagan ng pansin si Sister Mary Joy. Hide me now under your wings. Over me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone, nor His power in quietness and trust. When the oceans rise and
the floor. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are Find rest my soul in God's God knows, nor His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are Amen. Praise God. Maraming salamat, Sister Mary Joy, sa inyong napakagandang awit na inialay po sa ating Panginoon. So, tunay na na laging nandyan ang ating Panginoon para sa atin. So, para po sa ating pangwakas na panalangin, muli ko po ibinabalik sa ating speaker na wala pong iba kundi si Pastor June Visitation. Okay, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na patuloy po kayong nakasubaybay sa bawat buhay po namin. Dinudulog ko po ang bawat nag-join sa devotional na to. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya nila, ang palakasan ng kanilang pangangatawan o goodness, ibigay niyo po. Ang protection po ay ibigay niyo po sa mundo ng kanilang pamilya. Patuloy niyo po silang patatagin, patuloy niyo po silang palaguin sa kanilang pananampalataya. Kung ano man po ang mga design ng kanilang mga puso, ito po'y hayaan niyong matupad sa takdang panahon po. Panginoon, salamat po, katagpuin niyo po ang lahat ng pangangailangan nila. Patuloy po kayong mag-reveal ng inyong salita doon po sa kanila
upang patuloy po silang lumalakad ayon sa iyong kalooban. Panginoon, kung ano man ang mga problema nila, ikaw po ang magbigay ng solusyon. Kung mayroon pong mga karamdaman ang mga membro ng kanilang pamilya, pagalingin niyo po, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang pangangatawan. Lord, bigyan mo po ng katahimikan ng kanilang puso at isipan. Patuloy po kayong kumikilos sa kanilang buhay. Hipuin niyo po ang kanilang puso, Panginoon. Lord, sana po ay magkaroon sila ng inner healing sa bawat puso nila. Mag-administer niyo po kayo. Hayaan niyo po, Panginoon, na makaranas po sila ng open heaven. Allow them, Lord God, to experience the open heaven in their personal life, in their family, Lord, in their studies, sa bawat negosyo nila, Panginoon. Salamat po. Patuloy pong ipadala niyo po ang iyong ministering angels upang magbigay ng protection sa kanilang buhay. Kunin ang mga disgrasya na inilagay ng kalaban ng Diablo sa kanilang daraanan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos o lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig at don't forget to share and like and subscribe po sa ating YouTube channel. So, maraming salamat po. God bless po. Thank you po, Pastor. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you po, Pan. Thank you po, Pan. Sasunod po ulit. Okay. Goodbye. Salamat po, Pastor. Maraming salamat po. Okay po. God bless po sa inyong lahat. God bless po. God bless po. God bless po, Pan. Thank you po. Thank you po. Ako na po yung mag-a-out. Okay, sige po, Pastor. Maraming salamat. Thank you po, Pan. Yan. Hello.